Isang mapagpalang araw kapamilya, narito ang maiinit na kaganapan sa FPJ's Batang Quiapo. Halos di makatulog sina Marites at Santino dahil sa biglaang nangyari kay Camille. Sinabi ni Roda na panigurado umanong si David ay hindi rin nakatulog. Ngunit kabaliktaran ito dahil napakahimbing at masarap ang tulog ng demonyong si David. Pinuntahan siya ni Marites at dito nagunwari siya na nagdadalamhati. Nagkagulo sina Tess at Lena matapos sabihin ni Lena na hindi na dapat pumunta sa lamay ni Camille dahil kahit anong gawin nila ay hindi na nga maibabalik ang buhay ni Camille na siyang sinalungat ni Rigor dahil napakawalang hiya umano nila kung hindi sila pupunta at makikiramay sa mga magulang nito. Pilit namang itinatago ni David ang kanyang mga kalmot sa kamay kung saan biglang napatingin nga itong si Santino. Nagtanong si Rigor kung bakit papasok agad si David sa trabaho, malamang umano na mauunawaan ito ng kanyang boss. Ngunit nagpalusot ang demonyo na lulunurin niya umano ang kanyang sarili sa trabaho para maibsan kahit papano ang kalungkutang kanyang nararamdaman dahil sa biglaang pagkawala ng kanyang mag-ina. Habang sinatanggol naman ay pinaghahanda na ni Divina dahil sa kanilang bagong katauhan. Tinanong ni Amanda kung lahat ba ng negosyo ni Divina ay legal. Sagot ni Divina na hindi, ngunit mas marami pa rin ang legal. Sa mundong ito ay kailangan makipagsabayan mano para mas mabilis na umangat sa buhay. Magsasabong sina Rigor at Lena dahil pinipilit ni Lena na patusin ni Rigor ang posibleng alok ni Colonel Suarez upang maabsuelto na sila sa kasong isinampa ni Tinding. Ngunit ma-pride itong si Rigor dahil sa tagal niya sa serbisyo ay mauuwi lamang sa ganun. Kaya nga dito ay nag-aaway sila at hindi nga makakapayag itong si Rigor. Nagtanong naman si Tess kay Rigor kung totoo bang iimbestigahan nito ang kaso ni Camille. Sagot ni Rigor na oo dahil personal sa kanya ang kasong ito at pakikiusapan niya si Colonel Suarez na sa kanya ipahawak ang kaso. Tinawagan naman ni Olga si Castro at tinanong kung nahanap ba nito si Marites. Dagdag pa ni Olga na siguraduhin itong mahahanap si Marites dahil siya nga mismo ang papatay dito. Hinawakan na nga niya ang balisong na siyang papaslang kay Marites at sinabi niya sa kanyang sarili na ito na ang huling araw ni Tess at kapag napatay niya ito ay naipaghiganti niya na nga itong si Samantha at napigilan niya na ang pagkikita nila ni Ramon. Kaya naman nakasalalay lahat ng kanyang plano sa kamatayan ni Marites. Walang nagawa si Olga matapos siyang harangin ni Don Julio dahil kailangan nga daw paghandaan nila ang pagdating ng bagong kasal na siya nga ang si David at Catherine, kung kaya't mukhang mauunsami pa nga ang mga plano ni Olga. Sa pagdating ni David ay sinabi nito kay Catherine na maghanda na dahil dadalhin niya na ito sa mansyon nila. Ngunit tumugon si Catherine na hindi siya sasama kay David dahil hindi niya umano kakayanin na makasama pa itong si David at hindi niya naman talaga ito mahal. Hinawakan siya ni David at sinabi na wala nang magagawa itong si Catherine dahil asawa niya na ito ngayon. Napatanong naman ang mga tao ni Divina kung dapat ba silang magtiwala kay Tanggol. Kaya naman dito sinabi ni Divina na nakikita niya kay Tanggol ang isang leader na handang mamuno at ito nga ang simula para mabigyan si Tanggol ng pagkakataong magbago. Maya-maya pa ay lumabas na sina Tanggol na postura at tuwang-tuwa sila. Sinabi ni Tanggol sa kanyang mga kasamahan na hindi na sila maghihirap kahit kailan at narito na nga ang mga dapat pa nating abangan. Tinawagan na nga ni Ramon ang kanyang asset upang alamin kung nasaan na nga itong si Marites. Ayon sa asset, nakita niya na si Marites sa pwesto sa tindahan sa Quiapo. Kaya naman sinabi ni Ramon na alam na umano nito ang kanyang gagawin. Sa pag-uusap naman ni na Olga at David ay binalaan ni Olga si David na sa oras na magkita sina Tess at Ramon ay tiyak sira lahat ng kanilang mga plano. Sinakal ni David si Olga, sabay-sabing masyado na siyang maraming ginagawa kaya kailangan gawa na ng paraan ni Olga ang mga itong klaseng problema dahil nga ayaw niya umanong magsayang pa ng oras. Isinama na nga ni Divina si Tanggol sa kanyang lugar upang kumuha ng mga tao na kanilang gagamitin para gumawa ng mga peking ginto at ibenta sa mga mayayaman. Labis-labis naman ang pasasalamat ni Tanggol sa kabaitang ipinapakita sa kanya ni Boss Divina. Ayon kay Divina, lahat ng nakikita ni Tanggol ay ituring na nitong sa kanya. Sa inyong palagay, tunay na nga kaya talagang mabait itong si Divina o nagpapakitang tao lang siya
para tuluyang makuha ang loob ng ating bidang si Tanggol. Isang palaisipan nga kung isa ba siya sa mga tao at kasosyo ni Don Facundo o di naman kaya siya ang tunay na kapatid ni Ramon. Dito nga ay malalaman natin ang mga susunod na mangyayari sa patuloy ng pagsubaybay. Mahahalata kaya ni Don Facundo at Marcelo ang biglaang pagkawala nila Tanggol at kung bakit may kakaiba sa mga ikinikilos nito. Malulusutan kaya nila ito o tuluyan ang magtataka itong si Don Facundo at Marcelo na tunay nga ang kanilang hinala na nakatanggol ang Star of Venus. Talagang maraming buhay pa ang magbubuwis dahil sa diamanting ito. Ngunit ano kayang gagawin ni David kapag nalaman niya na nakatanggol ang Star of Venus? Masasapawang kaya siya sa kayamanan nito? Dito na rin kaya mabubulilyaso at mabubuking si David dahil sa pag-iimbestigang gagawin ng kanyang tatay Rigor tungkol sa pagkamatay ni na Camille at ng anak nito. Paninindigan pa rin kaya ni Rigor ang kanyang prinsipyo o tuluyan na ang malalason ni Lena ang kanyang utak na sundin na ang mga pinag-uutos ni Colonel Suarez kahit na ito ay illegal. Dito na rin kaya matutulad si Rigor kay David kung saan itutuloy-tuloy na ang paggawa ng masama. Kaya naman, di kalaunan ay wala na nga siyang pinagkaiba sa mga pulis na tiwali. Ang daming mga katanungan ang naglalaro sa ating isipan. Isang palaisipan na masasagot lang kung ating patuloy na pakasusubaybayan ang teleseryeng ito. Kaya naman mga kapamilya, napakarami pa nating dapat abangan. Kaya naman tuloy-tuloy lang ang pagsubaybay. Dito lang sa nangungunang serye sa primetime, ang FPJ's Batang Quiapo. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, sana'y huwag kalimutang mag-like at subscribe. Pindutin ang notification bell para updated kayo palagi. Maraming salamat sa inyong panonood. At hanggang sa muli, kapamilya. At para sa masugid nating subscribers at mga manonood, nais kong kunin ang pagkakataon ito upang magpasalamat sa walang sawang pagsuporta sa aking munting channel. Naway pagpalain tayong lahat ng poong may kapakal. Mag-ingat po tayong lahat at lagi nating pakakatandaan na lahat ng papuri at pasasalamat ay sa Panginoon lamang. Pagpalain po tayong lahat, kapamilya.